Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pagtestigo ni Atty. Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello, bakit hindi na raw itutuloy ng prosekusyon? sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Grave threat nga ba o baka naman warning lang? Ikalawang testigo na nanindigang inciting to sedition ang mga pahayag ng bise laban sa Pangulo. US President Donald Trump gustong buwagin ang International Criminal Court or ICC. At Bea Alonzo at Vincent Co kinasal na sa Makati City. Hindi na isasalang ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte na si Atty. Zuleika Lopez. Bukod sa kanya, hindi na rin dadalhin sa witness stand si Captain Belinda Bello. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, ano ang dahilan dyan ng prosekusyon? Bokmean, ayon kay Private Prosecutor Lorna Kapunan, ito raw ay quote-unquote unnecessary at redundant. Ngayon sana ang nakatakdang schedule ni Lopez. Siya ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Isasalang dapat sina Zuleika at Bello kaugnay ng Article 4 ng impeachment case ni VP Sara na tumutukoy sa grave threats, inciting to sedition at alleged assassination plot laban sa Pangulo. Pakinggan natin ang pahayag ng prosekusyon. To present Attorney Zuleika Lopez, she would have proven three things, or we would want to have proven three things. First, that she was personally present inside that detention center when the Vice President uttered the video, Exhibit P-4-10, when she uttered the statements that she had contracted, that she had already contracted a killer, and you have heard this already before, and so on. To kill Sa parehong press conference pagkatapos ng Day 5 ng impeachment trial, sinabi ni Kapuna na hindi sila natatakot sa pagbawi sa pagsalang kay Lopez sa witness stand. Hindi rin daw sila natakot sa posibleng pagsipot ng bise sakaling sumalang si Lopez. Samantala, balikan lang natin ang ilan pang bahagi ng trial kanina. Sumailalim sa redirect examination ng prosekusyon si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Natanong din siya sa umano'y pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Panoorin natin ang bahaging yan ng trial. Yung authenticated video ba AI? No, sir. Ito ba Yes, fabricated? No, sir. It's Ito not ba fabricated. spliced? Hindi po, sir. One of the ways to identify whether AI siya o hindi, isa ho doon yung tinatawag naming visual analysis. Number one, yung human anatomy anomalies. So pag yung merong asymmetrical facial feature, pag merong unnatural positioning of hands, Tinanong din ni Senator Judge Robin Padilla si Lotto kaugnay ng Operation Romanov. Dito sinabi ni Padilla na isa siyang komunista. Pakinggan natin ang bahaging yan sa trial. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya, na mga namumuno dito sa ating bayan, na lumalaban sa komunista. Komunista po ako and so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or Operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan, at I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Si Senator Judge Win Gatchalian naman, tinanong kung anong ebidensya ang makapagpapatunay na kayang gawin ni VP Sara ang kanyang banta. Ang sagot dyan ni Lotok, ang amaraw ng bise. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag.
Ano ang nakita niyong mga ebidensya kung meron siyang capability gawin? Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice presidente siya. Bokmean, dahil walang witnesses na ipipresenta bukas, nakatakdang talakayin naman bukas ang mga disposition sa dalawang request ng panel of prosecutors para ipasabpina ang mga bank, AMLAC at BIR records ng BICE. Samantala, next week Lunes, inaasahang sasalang sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag. Balik sa inyo. Oo. Dave, isang tanong lang mula sa akin. Siguro may ipaintindi natin sa ating mga kapatid na nanonood. Gaano kahalaga ba yung mangyayaring debate bukas between prosecution and defense? Ano yung bigat kung makapag-desisyon ng impeachment court na ipasapina nga yung tax records at bank records? At ano din yung possible na repercussions kung hindi nga yan ipabuksan or ipasapina? Oo, medyo importante yan dahil mahalagang malaman itong mga bank at tax records ng BICE at ng kanyang asawa. Yan ay para masuri kung yung kanilang kita at ma-verify yung sinasabing kahinahinalang transaksyon at para na rin mapatunayan o mapabulaanan yung alegasyon ng tagong yaman. Balik sa inyo. Dave, balikan ko lang yung sinabi ni Senador Robin Padilla na siya raw ay komunista. Paano napasok yung usapang siya daw ay isang komunista? Where did that come from? Box, sorry, medyo mahina lang yung dating nung audio. Okay. No? So, dun sa tanong kung bakit napunta yung pagtatanong ni Senator Padilla dun sa usapin ng plot na Romanov, doon nga sa pagtatanong ni Senator Padilla doon kay BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Doon kasi sa pag-uusap nila, napag-usapan nga yung tungkol doon sa bahaging iyon ng pagtatanong ng mga senador, na-focus yung pagtatanong doon sa mga video na sinasabing grave threat at doon na nga naitanong ng senador itong tungkol sa isong yan. Bok. Alright, maraming salamat sa iyo, Dave Abuel. Nanindigan ng testigo ng NBI o mula sa NBI na si Attorney Jeremy Lotok na may mga naging pahayag si VP Sara Duterte na matuturing daw na inciting to sedition. Pinalutang din sa paglilitis ngayong araw kung paano ba talaga may tuturing ang pagbabanta bilang isang grave threat. How do you reconcile the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of... Nagpakita ang defense team ng ilang news articles na tila nagpapatunay daw na hindi naman daw napatalsik sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Natanong naman si Senator Judge Bongo, diyan si Lotok kung may nagawa o nasabi daw ba si Vice President Sara Duterte para paratangan ng inciting to sedition. Pakinggan po natin ang sagot dyan ni Lotok. How do you reconcile the fact that the Vice President discouraged her supporters from going to the streets with a claim of inciting to sedition? Well, in inciting to sedition, Your Honor, specifically in the case of People versus Nabong, it is not necessary na magkaroon ng actual sedition. The law also penalizes if the seditious words would encourage people to do illegal acts. Meron ho bang nagawa yung Vice Presidente na yung gaya ng sinasabi niyo ngayon? Nung trinay po namin i-compare siya, may nakita ko kami ng mga utterances that would stir up the people against the government. For example, Your Honor, noong October 18, ang sabi ng Vice Presidente, walang number 1 ang Pilipinas na to, hanggang number 2 lang to para sa akin.
Sinubukan din ng mga abogado ni VP Sara na palabasing walang basihan ang paniniwala ni Attorney Lotoc na seryoso at totoo ang umano'y banta ng bise sa Pangulo. Wala naman daw personal na kaalaman si Lotoc kung totoo ba o hindi na kumontrata nga ng hitman ang bise. Heto ang kanilang sagutan dyan. Do you have personal knowledge or not? Video dated November 26, 2024, the Vice President reiterated. It's and in answerable by fact, yes or there no, Your was- Honor. How can he be? He's answering. How can he be? Counsels, kindly settle down. This is not a college debate. Attorney Lotoc, the question was simple. Kindly answer the question directly. That utterances made by the Vice President that she contracted a person, I do believe that's her because of the pieces of evidence that we've gathered, sir. Sumento rin ang pagdinig kanina sa tanong na ano nga ba ang grave threats. Para sa depensa, hindi matuturing na pagbabanta ang mga sinabi ng bise sa kanyang press con noong November 23, 2024. Pero banat ng prosekusyon, mismong Korte Suprema nagsabi na hindi na kailangang makaramdam ng takot ang binantaan para masabing grave threats. Ito po ang bahagi ng kanilang pahayag. All that needs to be proven is that they were intended by the accused to have that effects. Galing mismo sa Supreme Court of the Philippines. It is our position that the statements made by the Vice President were not threats in the first place. That's why we were categorizing it as response, a mere response to a Q&A, number one. Number two, it was never aimed directly at BBM, FL, and the former speaker. In other words, had they not watched the video, for example, they wouldn't have known about it. Muli namang nabanggit ni Senator Judge Raffy Tulfo ang tungkol sa Operation Romanov. Ipinagtataka raw niya kung bakit ito ginamit na term sa banta umano sa buhay ng bise, gayong una raw itong binanggit ng kapatid niyang si Davao City Mayor Baste Duterte bilang warning umano sa pamilya ni PBBM. Dumepensa naman dyan, Senator Judge Alan Peter Cayetano, huwag daw gumawa ng konklusyon batay lang sa sinabi ni Baste. Pakinggan natin ang kanyang sinabi. Everyone's watching. And in the same manner, we have to be fair to the first family. We have to be fair also to Mayor Baste and to the Dutertes, that rather than draw a conclusion that there was an actual. So the Counsel for Defense was making a distinction, mentioning Romanov and Oplan Romanov are two different things. Samantala, binida rin ng defense team sa kanilang argumento na abogado si VP Sara. Maalam daw siya sa batas para paratangan. Pero kumontra naman dyan si Presiding Officer Cheese Escudero. Ito po ang sinabi dyan ng abogado ng bise. Are you aware that the Vice President is a lawyer? Yes, sir, of course. That he has, of course, a law degree and passed the bar exams? Yes, sir. With the first attempt and with the rating of 80%, are you aware of this? I heard it in the news, sir. Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked as a court attorney? Your Honor. There are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are. If she was serious about her alleged plan involving BBM, FL, and the former speaker, does it make sense for her that she would publicly announce this to the general public? I don't know that, Your Honor. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Robin Padilla si Lotoc kung naharap na ba siya sa anumang reklamo bilang NBI Director. Hindi naman na raw ito bago sa kanyang trabaho ayon kay Lotoc, pero wala pa raw siyang natatanggap na tawag mula sa Ombudsman hinggil sa mga reklamo sa kanya. Tanong ni Padilla, hindi ba dapat pag may kaso dapat harapin? Matatanda ang inirekomenda ng PNP CIDG ang pagkasampa ng reklamong obstruction of justice laban kay Padilla at 5 pa sa DOJ. Dahil yan sa umunay pagpapatakas nila kay Senator Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Judge Padilla. Di ba po dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from Ombudsman na pag meron na hong notice Wala ang po kayong Ombudsman- notice hanggang ngayon sa Wala pa Ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin
Kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko namin na po- tatakbuhan yan, sir. I suppose it's instructive and very informative as day 5 of the Yes. impeachment trial na malinaw na kung ano yung depensa ng panig ni VP Sara Duterte. Doon sa sinabi nga ni Atty. Binluan, it is not daw a threat, it is merely a response to a the Q&A. question and answer. Yeah. You- Take it or leave it, but that is their position. At sinabi nga yan na yung posisyon nila mula ngayon hanggang matapos itong trial na ito. Malinaw na walang. Hindi, sabi nga nila, from now until matapos yung trial, hindi raw nila talaga i-recognize na threat. Lagi lang daw nilang sasabing alleged threat. And interestingly, yung sabi rin ni Atty. Binluan, those utterances were not directed at the first family Yes. or to the speaker. Rather, I don't know if this justifies it or not, pero kung hindi raw narinig o hindi napanood ng first family ang mga bidyong lumabas, so nag-viral, they would never have known about it. Dagdagan ko yan. Kasi kinumpronta niya mismo si Atty. Lotok tungkol dyan na parang yan bang mga sinasabi mong threat? Sinabi mismo ni VP Sara kila Pangulo at ang naging sagot nga dyan ni Atty. Lotok ay the fact na sinabi niya yan sa isang online press con, then basically sinasabi niya sa public, then for sure makakarating yan sa Pangulo. So yun ang para kay Atty. Lotok, yun ang kanyang basihan. And they will argue these points in Kingdom secula come. seculorum ad infinitum. Oo. Ay, siguro dagdag ko lang, Boca, no? Kanina, hindi lang defense team, hindi lang si Atty. Binluan, kundi pati mga senators nagtanong din, particularly the minority senators, nagtanong, even pala si Senator Joel Villanueva na majority senator na rin, no? Tinanong, nirecognize nyo man lang ba yung sinasabing threat kay VP Sara? Kasi may sinasabi rin siyang may threat sa kanya, inimbestigahan nyo man lang ba? Ang sabi dyan ni Atty. Lotok ay, magkaiba sila ni Pangulo. Kasi sabi niya yung kay Pangulo, malinaw na meron dahil nga sinabi ni VP. Pero yung kay VP, walang solidong... The phrase he used was, yung banta daw sa Pangulo, there is already an apparent threat because it was a publicly made threat. Whereas yung kay VP Sara, wala silang makitang solidong pundasyon, kaya walang panggagalingan yung investigasyon. Bakit walang pundasyon? Sabi niya, kasi hindi rin naman siya pumunta doon sa mga invitation namin. So, hindi niya rin nasabi talaga ano ba yung threat na yan. Therefore, walang investigation. Pero sabi ni, kumpletuhin ko lang, sabi naman ni Atty. Lotok, bagamat wala siyang alam na investigation, mukhang nakamonitor naman daw ang NBI sa mga threats na yan. Tapos interesting yung kaninang napag-usapan, natanong natin, yung sa bahagi na bakit biglang binanggit ni Senator Judge Robin Padilla na siya ay komunista. When you take the entire context of what he was saying in his question and answer with Atty. Lotok, lumalabas na, at least by appearances lumalabas na ang gusto sabihin ni Robin Padilla ay ang Romanov family ay pinatay ng mga Bolshevik na komunista. Yes. At ang binanggit pa niya, sino ba yung Pangulo na kumalaban sa mga komunista, ang mga Duterte. So, nililink niya doon yun, siguro yung dalawang yun, na parang hindi posible, again by implication, hindi posible na, sige. Hindi posibleng maging threat sa sa first family kasi hindi naman, tama ba? Hindi naman komunista ang mas mga... likely, ano ba? by implication, mas likely na ang ibig niya sabihin ay ang banta Ay kay ng VP. Romanov ay kay VP Duterte because they have been fighting the communists as a family. Puti ka nga, iganon mo eh. Ang hirap din talaga doon, kaya kayo naintindihan ko si David, ang hirap i-piece together kasi parang... Di lang malinaw kung bakit biglang sinabi ni Robin na ako rin ay Oo, komunista. biglang lumabas lang siya eh. So, I get the point eh. Anyway, okay. Go ahead. Hinamon ni House Prosecutor Terry Ridon ang defense team ni VP Sara Duterte na galingan daw nito ang pagtatanggol sa pangalawang Pangulo sa impeachment trial. Ang paliwanag ni Ridon, bigo ang defense team napahinain ang argumentong may katotohanang pinagbantaan ng bise ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya. Anila, puro teknikalidad ang binabanatan ng depensa at hindi ang mismong pagbabanta. Ang kampo naman ng depensa, ayaw na ring patulan ang patutsara ng prosekusyon. Siyempre may mensahe po tayo sa depensa. Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa na onte. Hindi
nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta. Ito, meron bang nagbago sa mga pananakot na ginawa ng Vice Presidente? No? At ang maliwanag naman ho, yung naging tugon niya dito, sinabi niya, it does not change the gravity and the seriousness of the threats made by the Vice President. Congressman Redon is entitled to his own opinion, and I don't think it would be appropriate for me to comment on that. We do not engage in such discourse. Nanindigan din ng depensa na walang kinontratang hitman si VP Sara Duterte. Pero para naman kay Redon, kung totoo man ito, lumalabas na sinungaling ang bise. Kaya dapat daw mamili ang bise kung ano ang totoo. Kung totoong hindi siya kumuha ng killer, ibig sabihin niya a vice president that lies. Di ba? Pero kung totoo na nag-contract siya ng killer, then you have a vice president that contracts a killer. Mamili na lang ho siya dun sa dalawang bagay po na yun. Showbiz tonight na tayo. Ikinasal na sina Bea Alonzo at Vincent Co. Ayon yan sa Showbiz Insider na si OG Diaz. Pribado ang naging kasal ng dalawa sa Makati City Hall. Ilang tao lang daw ang present dyan. At eto nga, nag-post si Mayor Nancy Binay sa Facebook ng picture kasama si Bea sa City Hall. Wala pang konfirmasyon sina Bea at Vincent. Congratulations, Bea Alonzo and Vincent Co. Finally, they got married na sa Makati noong July 13 at 7 p.m. At ayun nga, meron nga nagpadala sa akin ng retrato. Ay, oo nga, confirm nga, sabi ko. Meron din silang COM o Certificate of Marriage. Oo, ay oo nga, sila na. O, di ba? Susunod, US President Donald Trump nagbantang bubuogin ng ICC. At ang American marine biologist patay sa pamaril sa loob ng kanyang bahay sa Negros Oriental. Magbabalik ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinihimok ng Amerika ang mga bansang kasapi ng International Criminal Court na kumalas mula po sa Rome Statute. Nagbanta rin ang administrasyon ni US President Donald Trump na bubuwagin ang ICC na pilit umanong nangihimasok sa kanilang soberanya. Binalaan din ang mga bansang binibigyan nila ng tulong na siguruhing ibabasura nila ang pagsuporta sa ICC. Pilit daw kasing target ng korte ang mga sundalong Amerikano at mga opisyal. Para sa US government, katumbas ito ng panghihimasok sa kanilang soberanya. Noong nakaraang taon, ilang ICC officials ang pinatawan ng sanctions ng Amerika. Kasunod ito ng paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa gulo sa Gaza. Noong taong 2000, binuksan din ng ICC ang investigasyon sa posibleng war crimes ng mga sundalong Amerikano sa Afghanistan. Heto ang pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Tingin naman ng ICC accredited lawyer na si Atty. Joel Butuyan, malabo raw na makaapekto ang kampanya ng US sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Sa kabila nito, 11 opisyal ng ICC na raw ang naapektuhan ng mga sanctions. Kabilang po dito ang dalawang may hawak sa kaso ni Duterte. Dahil po dyan, hindi na sila makagamit ng mga produkto ng Amerika, kabilang ang software, bank services at TNVS. Na itong pahayag ni Atty. Butuyan. Advantageous nga sa Amerika, no? Na si former President Rodrigo Duterte being prosecuted kasi kung makabalik yung mga Dutertes
mga pro-China yung mga yan, no? And ang US naman, tignan mo talagang nagpapadala nga ng mga sundalo dito sa ating bansa para kontrahin yung ginagawa ng China to really expand its influence and its territorial claim within Asia, no? So tingin ko hindi nila masyadong pag-iinitan yan. Ayon naman kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi na raw siya nagulat sa panawagan ng Amerika. Anya, panahon na raw para tuldukan ang pambubuli ng ICC. Mabubuwag din daw ang ICC sakaling kumalas sa mga bansang kasapi nito. Dagdag pa ni Panelo, ang illegal daw na pag-aresto kay Duterte sa tulong ng Administrasyong Marcos ay patunay umano ng paghihimasok nila sa soberanya ng bansa. Tumanggi namang magkomento ang Malacanang kaugnay sa panawagan ng Amerika. Hindi raw sakop ng ating gobyerno ang polisiya ng Amerika. Sa ibang balita, patay sa pamaril sa Negros Oriental ang 73 years old na American professor and marine biologist. Base sa investigasyon, pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspect ang biktimang si Kent Edward Carpenter sa kanyang bahay sa bayan ng Sibulan nitong linggo. Sugatan naman ang isang kasamahan niya. Inaalam pa ang motibo ng krimen. Si Carpenter ay isang propesor ng Institute of Environmental and Marine Sciences ng Silliman University sa Dumaguete. Naging co-author din siya ng isang 2005 study na kumikilala sa Verde Island Passage ng Pilipinas bilang Center of Marine Shore Fish Biodiversity. Susunod, James Reid magbabalik primetime para sa Someone Someday na mapapanood sa TV5. At shooting competition, nagamit ang mga green peas, tampok sa United Kingdom. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Usap-usapan ng pag-alis ng Taiwanese member ng TWICE na si Chewie sa kanyang agency na JYP Entertainment. Ayon sa ilang reports, sa South Korea, nag-decide ang K-pop star na hindi i-renew ang exclusive contract sa JYP. Sa kabila nito, mananatili raw siyang member ng TWICE. Hindi pa ito kino-confirm mismo ni Chewie o ng JYP. Pero ayon sa agency, patuloy raw ang discussion sa TWICE members pagdating sa contract renewal. Sa ngayon, magpapahinga muna ang girl group matapos ang kanilang successful This Is For World Tour. Inaabangan na ang pagbabalik telebisyon ni James Reid para sa seryeng Someone Someday. Bibida si James kasama ang phenomenal box office queen na si Catherine Bernardo. Gaganap si James bilang Jordan, ang childhood friend ni Billy, played by Catherine. Chika ni James, inamin naman niya kay Kath na kinakabahan siya sa kanilang project. Ang fans na raw ang magdidikta kung pagsusunod-sunurin niya ang kanyang pagbabalik telebisyon. Abangan ang Someone Someday simula July 27 sa Todo Max Primetime ng TV5. I actually told Kath when we first started working, I was like, oh, I'm so nervous. I've actually never worked with another leading lady. And then she was like, it's okay. I know how you feel. Yan ang day 2 ng aking mga chika this week. Bukas ulit mga kapatid, ako si Johnny Alipoon. JYP pala yun. Akala ko Jeep. Okay. Para sa ating pabaong pampagod, may kakaibang barilan nangyari sa England. P o yung buto ng sitsaro. Sitsaro ang ginagamit nilang bala. Yan po ang kalahok sa World Pea Shooting Championship sa Cambridgeshire. Simple lamang po ang rule, 12 feet ang layo ng shooter at dapat siyang maka-bullseye. Pabonggahan ng equipment ang participants mula sa simpleng plastic straw hanggang sa mga sophisticated. Sa huli, isa lang sa kanila ang champion. Alam mo, nung bata tayo, hindi ganyan eh. Munggo.
Hindi, papel, ngunguyain mo, lalaway-lawayan mo, bibilogin mo. Ha? Oo, naman ako ganyan. Munggo alam ko. Saan yung munggo? Pagkain ng munggo eh. Pero magkano lang din naman? Nagsayang pa ng munggo. Pero na-experience ko yung elementary, pero nagkapera na ako. Munggo na? Hindi. Akala ko munggo. Sago, yung pearl. Ay? Mas mahirap na, maano Pero yun, sticky. mas mahain. Pero sa pearls mo. Bakit hindi ko alam yung ba't di ko alam yung nilalaway-laway na papel? Oo nga, labo mo. Pati ko alam. Kaya nga spitball ang tawag doon eh. Laro ba ng maralita yan? Kasi yung mga maralita lang alam ko eh. Ngunguyain mo yung papel. Hindi naman nguya, sir, lalawayan. Hindi. Kailangan mo munang yung cellulose, kailangan mo munang drug-drugin para Alam mo, pagod na ako sa impeachment sa control. Gusto ko na lang mamahinga. Pinag-isip na si Miss Me. Magpapatalo na ako kahit ano sabihin mo. Sige na, goodbye na. Ay, yan po, 30 minuto pag-imas na lang yung headlines. Kami ng mga tao, ha? Balitaan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mayan Las Pallas Oroseo. Ako na po si Adliga, walang iwanan, from 99.